Hello Plantliners! Welcome back sa ating channel at ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sedum. Isa sa mga sedum na aking inaalagaan sa aking garden ay tinatawag na sedum siboldi. Tara, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya at kung paano ito alagaan. Morning Plantliners! Kumusta po kayo? Welcome back sa ating channel at sa araw na ito ating pag-uusapan ng tungkol sa sedum. Ito ay napakagandang halaman, di po ba? At isa sa mga sedum na aking itatampok ngayon ay kinatawag na sedum siboldi o tinatawag nilang stone crop at yung iba naman tinatawag na October Daphne. Isa itong perennial. Ibig sabihin ay nagda-dieback siya during winter time at tumutubo ulit during springtime. Ang halamang ito ay nasa family ng Crassula. Ang origin ng halaman na ito is Japan. Kaya nang nakikita nyo, compact at mounding ang habit ng halaman na ito. At ang kanyang leaves ay powdery blue. At ayan o, scallop leaves. Tapos meron siyang group in 3 ay nagte-turn ng shade of red pag autumn time. Napakaganda. At ang kanyang mga flowers ay nag-form ng clusters na ganyan. Hindi pa kasi ito nag-open pero star shape ang clusters ng flower nito. Ayan, napakaganda. Malapit na itong mag-open. Usually, ito yung flowering time niya late summer to early fall. Kung ilalagay nyo ito sa ground, ay mas makikita nyo ang kanyang spread. Nag-grow siya ng 15 to 20 cm at ang kanyang spread ay 30 to 50 cm. Ito po ay isang klase ng sedum na hardy siya. Heat and drought tolerant at cold hardy kung tatawagin. Ang mapabayaan nyo man siyang diligan sa isang linggo, okay pa siya. Pero syempre, kailangan pa rin makikita nyo sa kanyang mga leaves na nagre-wrinkle na siya. So, ibig sabihin, kailangan na niya ng water. At cold tolerant din po siya. Pero sa winter time talaga ay nagda-dieback siya. Pagdating naman sa watering o pagdidilig, i-soak nyo po ng half an hour sa timba or
anywhere kasi nasa container nga po siya. And then in between watering, hayaan nyo siyang madry. Huwag yung regular na araw-araw nyo siyang i-water kasi ayaw po niya yon. Hayaan nyo siyang tinatawag nilang dry, let it dry in between watering. Madali pong alagaan ito kasi hindi niya kailangan ng rich na soil. Ang kailangan lang niya is well drained at well, may konti rin namang substance. Pagdating naman po sa fertilizing, usually fini-fertilize ko po ito in early spring bago po siya mag-start na tumubo. Tapos lalagyan nyo rin, itatap dress nyo rin ng soil, ganun. So lahat na po yun. Ang fertilizer na nilalagay ko dito is slow release fertilizer. So once a year ko lang siyang fini-fertilize. Pwede nyo rin siyang i-repot every 2 to 3 years. Pero depende, gaya sa akin, madali po siyang mag-grow. Every year ay nire-repot ko siya. Kung makikita nyo, ipapakita ko. Makita nyo, yung dalawang container na iyan ay na-divide ko po siya. Ito na siya, may isang pot na naman dyan at isa dyan sa gilid. So ganyan siya kabilis na mag-grow. Ayan nagiging compact, madali po siyang makompact dyan sa kanyang container. At wag din po kayong mag-alala pagdating sa kung ito kasi is very fragile. Kung ito ilang beses na itong natutumba. Dati nilagyan ko siya ng parang tali dyan kasi medyo hindi nga po even itong windowsill dito. So pagka malakas ang hangin, natutumba siya. Pagdating naman sa light, dahil ito ay nakalagay sa container, ay partial shade ang kailangan niya kasi madali pong madry ang kanyang soil. Pero kung ito ay nakatanim sa ground, pwede po siya sa full sun. Pagdating sa propagation, madaling i-propagate ang Sedum sieboldii. Pwede sa cuttings, ganyan. Pwede rin sa seeds. Makikita nyo, ayan nagfo-form na siya ng flowerets. Magkakaroon siya ng seed after na mag-flower siya. At pwede rin siya sa plant division, gaya ng ginawa ko. I-cut nyo lang, i-divide. Ganun, madali lang siyang mag-grow. Yan. Sa cuttings naman, napakadali. Gaya nito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung cuttings. Ayan nag-root na ito. So, yan ang pinakamabilis actually na paraan para mag-propagate nito. May mga ilan sa inyo dyan or probably majority magtatanong tungkol sa toxicity, lalo na kung may mga anak tayong maliliit or may mga animals tayo or pets. Ito ay mildly toxic sa humans and sa animals. So, para maging aware lang po kayo.
maraming paraan para i-grow ang Sedum siboldi. Pwede sa container, pwede rin sa hanging basket. Papakita ko sa inyo mamaya yung aking hanging basket. At the best talaga is sa ground. Kasi doon yung makikita yung kung paano siya mag-form. Talagang nasa cluster siya na parang round, ganun. Mas maganda yung spread niya pag nasa ground. At meron din po ako ipapakita dito sa inyo na variety. Ito yung tinatawag na Sedum siboldi rin siya. Pero variegated siya. Ayan. So, the same po ang paraan ng pag-aalaga. Napakaganda siya, diba? So, para ma-maintain yung pagiging variegated nito, is kailangan niya ng at least 6 hours na sunlight. Huwag naman sa masyadong direct sunlight, lalo na kung potted siya. Or kung yung talagang mainit na mainit yung sun. Pero kung parang overcast lang, ganito, okay lang siya na naka-expose sa sunlight. Huwag lang yung direct sunlight. So, ayan ang aking basket. Nilagyan ko siya, pero mas yan, hindi siya gaanong as bushy as yung nasa container. Pero, tinatry ko lang to. And what I did is, kung makikita nyo dyan, kinat ko yung center. Dahil akala ko, gusto ko mag-form pa siya ng mas maraming flower. Pero, mukhang nag-branch out lang siya. Pero, mas kukonti na yung kanyang cluster. So, ayun ko, trial ko lang yan. I hope na mas dadami sana yung spread ng flower niya, pero mukhang hindi yata. Kasi, eto, hindi ko naman to kinat yung center nito eh. Makita nyo. Ayan o. So, kung ano, nangyari doon, kinat ko yung center. So, yung tatlo lang sa gilid ang natira. So, I think it's not a good idea. So, ayan. So, dalawa yan. Isa dito. At, ayan, isa rin doon sa kabila. Ayan. So, dalawa sila sa door. Ayan. So, ayan, plant liners. Sana may natutunan po kayo sa aking plant of the day. Ang ating Sedum siboldi. Ang variegated at yung isa is plain. Plain lang yung kanyang leaves. Maraming salamat ulit sa inyong patuloy na panonood at sana wag po kayong magsawa at sana may natutunan po kayo sa ating featured plant sa araw na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!